Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Alpha and Omega, the beginning and the end, the Almighty Father. His name is Yahweh. I glorify His name. I exalt the name of our Creator, our Father. And I thank Him for sending Jesus to us. And anyone who believes in Jesus, who trusts in Jesus, who have faith in Jesus, will be saved. Because Jesus is the perfect sacrifice to save us from our sins, to save us from our iniquities. Mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. Pero kahit na mahal niya, ibinigay niya para sa atin. Napagtagumpay ni Jesus Christ yung trials and tribulations here on earth. At kung susundin natin si Jesus Christ, yung path ni Jesus Christ, yung mga teachings ni Jesus Christ, mapagtatagumpayan din natin ang mundo na to. Kung gaano ang pagmamahal ni Almighty Father, yung great love ni Almighty Father kay Jesus Christ, ganoon din ang kalaki ang pagmamahal niya ng ating tatay para sa atin. At hindi niya tayo pababayaan kahit saan tayo magpunta. Mamahalin tayo ng tatay natin. Magkaroon lang tayo sa kanya ng faith. Maniwala tayo sa kanya. Maniwala tayo sa kanyang salita dito sa Bible. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible. This is the word of our Father. No? Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Importante magbasa ng Bible para makilala natin yung Father natin, makilala natin si Jesus Christ. Lagi nating maalala yung mga turo sa atin ni Jesus Christ at the Almighty Father. It's for us dahil tayo ang nangangailangan ng tulong. Kaya huwag na tayong matigas ang ulo. Return to our Father. Bumalik na tayo sa tatay natin. Paano tayo makakabalik sa tatay natin? By trusting Jesus Christ. Nakalagay dito sa Bible, di ba? Dahil sa Jesus Christ, He can also forgive sins like the Almighty Father. Nagpapatawad ng kasalanan si Jesus Christ. Kailangan tayong mabago. Kailangan mabago ang puso natin. So, paano mababago ang puso natin? Mababago ang puso natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Kasi kung magtitiwala tayo sa Kanya, there's no condemnation anymore. No? Nakalagay dito. Basahin natin. Sa John chapter 3 verse 10 up to 21. Kausap dito ni Jesus Christ, si Nicodemus, isang teacher sa Israel. Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not know these things?" Kausap ni Jesus si Nicodemus. "Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?" So may mga bagay na earthly things at meron din mga heavenly things. Yung mga earthly things nakikita natin, yung mga heavenly things hindi pa natin nakikita. For now, and may chance tayo, magkakaroon tayo ng chance to see the heavenly things if we trust Jesus Christ and the Almighty Father. No one has ascended to heaven but He who came down from heaven, that is, the Son of Man. So si Jesus Christ, galing siya sa heaven.
Ipinadala siya ni Almighty Father. Gaya nabasa natin sa book of Ezekiel and book of Zechariah. Sa mga prophetic books, no? Sa Isaiah, Jeremiah. Branch of righteousness. No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man, who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Kung sino magtitiwala kay Jesus Christ, kung sinong maniniwala, magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ, hindi mapeperish or mamamatay. Ang sinasabing pagkamatay dito ay yung second death, but have eternal life. Si Jesus, He died, but then after 3 days, He rose again from the dead, no? So tayo, pag namatay yung katawan natin, mabubuhay pa rin tayo, yung kaluluwa natin. Parang si Jesus Christ, although si Jesus Christ, pati yung katawan niya nabuhay, it's because never nagkasala yung katawan niya nung nandito siya sa lupa. Yun ang kahibahan natin kay Jesus. Iba si Jesus, dahil siya, yung katawan niya, never nagkasala tayo, madumi tayo, nagkasala tayo, at mawawala lang ang kasalanan natin, mapapatawad lang tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus. Okay, kaya yung katawan natin, iba sa katawan ni Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Magkakaroon tayo ng everlasting life. Makakasama natin ang ating tatay at si Jesus. For God did not send His Son into the world to condemn the world or to judge the world, but that the world through Him might be saved. So sa una, no, ipinadala ni Almighty Father si Jesus dito to save the people. And then sa pangalawang pagkakataon, sa end of days, darating si Jesus as King and Judge. Naintindihan niyo? Dito sa unang pagkakataon, nung pinanganak si Jesus, nung nag-start na siya ng ministry, yung 30 years old siya, up to nung 33 years old, and then He was crucified, diba? Ipinadala siya to save the world. Kaya, nagturo siya na nagturo. Ipinakita niya kung paano mabuhay dito sa mundo. Kahit mahirap si Jesus Christ, hindi siya nagkasala, hindi siya nagsinungaling. Naging faithful siya kay Almighty Father, at faithful siya sa atin, at mahal na mahal niya tayo. Walang dumi si Jesus Christ. Kaya pati ang katawan niya naiakyat sa heaven. Yun yung time na isi-save niya tayo. Yung second time na kanyang pagdating, yung nasa Book of Revelation, yun naman yung time ng judgment. Dahil nakasalamuhan niya tayo, nakasalamuhan niya ang tao. Alam ni Jesus ngayon kung paano i-judge ang mga tao. Wala nang dahilan pa ang mga tao para lumusot at sabihin hindi mo kami nakasama, hindi mo alam ang naramdaman namin. Dahil si Jesus mismo, naramdaman niya yung pain and sufferings natin. Kaya siya ang magiging judge. Siya ang may book of life. Alam niya, nakita niya ang mga tao. May mga tao kasi na hindi, mahirap ang buhay kaya nanloloko ako. Si Jesus Christ, kahit mahirap ang buhay niya, nahirapan siya. Pero hindi siya nanloko. Hindi siya nagkasala. Naintindihan niyo? Verse 18, He who believes in Him is not condemned. Kung sinong maniniwala kay Jesus Christ, hindi mako-condemn. Kasi si Jesus Christ, He is holy. And so, kung magtitiwala tayo sa Kanya, kagayahin natin siya, hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Susunod natin yung path na dinaanan ni Jesus Christ, hindi tayo mag-condemned. But he who does not believe is condemned already kung hindi tayo maniniwala kay Jesus Christ. Sa Kanyang mga teachings, sa Kanyang mga
path na itinuturo sa atin, condemned na tayo agad. Because he has not believed in the name of the only begotten Son. Kaya dapat magtiwala tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Napaka-powerful ng pangalan ni Jesus Christ. Si Almighty Father, binigyan si Jesus Christ ng authority. Si Jesus Christ lang, wala nang iba pa. Wala tayong nabasa rito sa Bible na binigyan ng authority, ng kagaya ng pagbigay ng authority kay Jesus Christ. And this is the condemnation that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds are evil. Yung mga tao, mas gusto nila ng kadiliman kaysa sa liwanag dahil yung mga gawain ng mga tao ay puro kadumihan. For everyone practicing evil hates the light. Kung nagpa-practice tayo ng kasamaan, galit tayo, no, sa mga taong naglalakad ng matuwid. And does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, but that his deeds may be clearly seen, that they may have been done in God. Kaya si Almighty Father, pag binabasa natin yung Old Testament, no, yung mga prophecy, prophetic books sa Old Testament, walang itinatago si Almighty Father. Kaya nga, diba, but he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Gaya ni Almighty Father. Lahat ng mga katotohanan, inilalabas niya. Yung, si Almighty Father, nag-grieve siya sa mga tao. Yung sa mga souls ng mga tao na mapupunta sa impyerno. Honest si Almighty Father. Honest siya, na nasasaktan siya, na jealous God siya, honest siya. Walang tinatago si Almighty Father, at alam natin ngayon na hindi lahat ng tao ay mapupunta sa heaven. Pero lahat ng tao, di ba gusto mapunta sa heaven? Pero hindi lahat ng tao mapupunta sa heaven. Alam ba ninyo yun? At 1/3 lang, no? A third will be refined in silver, tested in gold. Last time we read Jeremiah chapter 48. Ito ay patungkol sa Moab or Moabites. Moab means from the father. So alam natin na si Moab ay anak ni Lot sa kanyang anak dahil yung nanay nila naging pillar of salt nung sinira yung Sodom and Gomorrah ng fire and brimstone. Lumingon yung nanay, tumingin sa mga kayamanan nila na naiwan nila. Dahil ang utos ng angel, huwag kayong lilingon. Ang nangyari, nilingon ng nanay ng mga babae or ng asawa ni Lot yung lupain ng Sodom and Gomorrah. Dahil mayaman sila marami silang mga animals. Pag marami kang animals nung time na yon, mayaman ka. Hanggang ngayon naman, di ba, pag mayaman, marami kang hayop, ganun. Marami silang mga kayamanan. Nilingon niya, nang hinayang siya, and so naging pillar of salt siya. At walang makuhang asawa yung kanyang mga anak, kaya ang ginawa nila singin yung tatay nila. So yung panganay, ito si Moab, no? Yung mga lahi ni Moab. Tapos yung pangalawa ay ang lahi ni Ammon. Pangalawang anak naman ni Lot yon. Hindi gusto ni Lot na mangyari yon. Nilasing siya, hindi niya alam, no? So, sino na naman ang nagdesisyon? Babae na naman. Alam ni Almighty Father ang mga babae. Ang ugali ng mga babae.
Dahil kung hindi niya gagawin na isang assistant ng babae sa isang lalaki, mapag-iiwanan ng mga lalaki. Kaya hinayaan ni Almighty Father na magpasakop ang mga babae sa kanilang mga asawa. Yun ang utos ni Almighty Father. Kasi nakikita natin dito sa Bible, no? Ang dami mga ginagawa ng mga babae ng mga mga mali, no? Si Sarah, si Rachel, si Rebecca, no? Buti na lang si Almighty Father, ginagawa niya yung pangit, ginagawa niyang tama. All things work together for good to those who love the Lord. Inaayos ni Almighty Father. So, alam niyo na ngayon, no? So, dito sa Jeremiah chapter 48, mabasa natin dito, no? Nabasa natin na ayaw ni Almighty Father ng mga taong arrogant, haughty, and prideful or proud. Ibinababa ni Almighty Father ang mga ganong klaseng tao. Inilalagay sa tamang kalalagyan. I-destroy ni Almighty Father. Dahil wala tayong karapatan, dahil tayo ay gawa lang sa alikabok. Itong sa Moab na to, na nabasa natin sa Jeremiah chapter 48, nabanggit na rin ito ni Isaiah, no? Sa Isaiah chapter 15. Lahat ay paparusahan, mga matitigas ang ulo. Kung napansin din niyo, nabanggit na rin yun sa Zechariah, sa Ezekiel, sa Isaiah, yung mga taong matitigas ang ulo. Inuulit-ulit ng Almighty Father para masok sa isip natin. Pero hindi pa rin naiintindihan ng tao. So yung Shemos na binabanggit dito, ito ay yung the evil one. Siya yung fallen angel. At kung itataas natin ang sarili natin, mapupunta tayo sa impyerno. Kung hindi tayo matatakot kay Almighty Father, kaya dapat meron tayong takot kay Almighty Father. Humble ourselves, be remorseful of our sins, and obey our Father. Dahil yun ang wala kay Lucifer. Hindi siya remorseful. Hindi siya sumunod kay Almighty Father. He is prideful. Gagayahin ba natin ang ugali ni Lucifer? Yun ang dahilan ng pagkabagsak ni Lucifer. Kaya ayaw ni Almighty Father ng mga rebellious people. Dahil kay Lucifer, ganun ang ugali ni Lucifer. Kaya nga, di ba, sasabihin, hindi ka anak ni Almighty Father. Kung ikaw ay sinungaling, sino ang tatay mo? Anak ka ni Lucifer. Dahil lahat ng mga mabubuting gawain, magagandang desisyon, galing kay Almighty Father. So, dito na tayo sa Jeremiah chapter 49. Yung sa 48, yung Moab. Ito naman ngayon, Ammon, no? Ammon, mababasa rin ito, yung paghuhusga sa mga Ammon sa Ezekiel chapter 25 verses 1 to 7. So kung napapansin niyo, iniiba-iba yung mga places. Moab, Ammon, ano ba? Jerusalem, Babylon. Gaya ng sa
gaya ng sa Book of Revelation, yung 7 churches doon. So, mga pinagpapatungkulan ay mga tao. Mga grupo ng mga tao na pare-pareho ang ugali. Pare-parehong kasalanan. Pare-pareho yung characteristics, pare-parehong personality. Yun ang pinagtutungkulan ni Almighty Father. At dun sa Book of Revelation, si Jesus Christ ang nagsasalita doon. So, basahin natin Jeremiah chapter 49, against the Ammonites. Ammonites means kinsman or people, mga kalahi mo or homies, gano'n. Dabarkads, no? Or magkakapareho kayo, yun ang Ammonites. Kasi yung Moab from the father, yun ipinangalan ng anak ni Lot sa kanyang anak. Ito namang pangalawang anak niya, pinangalan naman niya ay Ammon. Ibig sabihin ay people or homies or kinsman. Against the Ammonites, thus says the Lord, has Israel no sons? Has he no heir? Why then does Milcom inherit Gad, and his people dwell in its cities? Kilala niya si Milcom? Si Milcom, siya si Molech. Si Molech, God for human sacrifice. Sinusunog ang tao to sacrifice to Molech. Dito sa 1 Kings chapter 11 verse 5, si Solomon, sumamba siya kay Molech. Basahin natin ang 1 Kings chapter 11 verse 5. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Sidonians. Ashtoreth or Ashtor or Easter. And after Milcom. Milcom or Molech, the abominations of the Ammonites. Kaya may galit si Almighty Father kay Solomon, di ba? Full of wisdom si Solomon. Pero kung full of wisdom siya, wise decision making ba ang kanyang ginawa? Na sumamba siya sa mga false gods? Nawala siya sa tamang path. Si Solomon. Kaya nawala rin ang wisdom niya. Kasi ang totoong wisdom, magpapasakop ka kay Almighty Father. Siya, nagtiwala na siya sa sarili niyang kakayahan. Naging proud siya. Pero nung sinulat niya yung Proverbs, nagpakumbaba na siya ron, pati sa Ecclesiastes. Matanda na siya nung sinulat niya yun, nagsisisi siya. At dahil doon sa kanyang mga kasalanan na sumamba siya sa mga false gods, nahati ang Israel. Nagkaroon ng Israel at Judah. Kaya nagkaroon ng dalawang hari, naging magkalaban. Inalaw ni Almighty Father yon na mangyari ang ganong mga bagay. So balikan natin ito, no? Why then does Milcom inherit Gad, and his people dwell in its cities? Bakit ngayon itong si Molech, ang sumasamba sa kanya ay yumayaman? Ibig sabihin nito, no? Wala bang anak ang Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Bakit ngayon itong si Molech, yung mga taong sumasamba sa kanya, nakatira ngayon sa syudad, pag sinabing city, yun yung focus, or yun yung pag sinabing city, yun yung mas sikat or mas progressive na part ng isang country. Doon nakatira yung mga tao na sumasamba kay Molech. Ibig sabihin, bakit mayaman ang mga sumasamba kay Molech? Samantalang false god si Molech, salbahe si Molech. Si Molech ay isang kay Lucifer din siya. Okay, si Molech.
false gods. Therefore, behold, the days are coming, sabi ni Almighty Father, that I will cause to be heard an alarm of war. Ano ba yung alarm of war? Sa Book of Revelation, merong trumpet. When the angels sound the trumpet, yung mga 7 poles of the wrath of God, tas bago yun may trumpet yun, di ba? Yun ang i-alarm ni Almighty Father. In Reba. Reba means great city or great populous city of the Ammonites. It shall be a desolate mound. Yung city sa Ammonites na great city, ibig sabihin yung economy dun mataas, magiging desolate. Pag sinabing desolate, mawawala ng tao. So, saan ngayon mapupunta yung mga tao? Paparusahan ni Almighty Father, itatapon sa lake of fire. And her villages shall be burned with fire. Susunugin ang mga bahay. Pati yung town. Then Israel shall take possession of his inheritance. At pag naging desolate na ang land, magiging inheritance yung land ng mga anak ni Almighty Father, New Jerusalem. Kaya nga, di ba, lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Para makuha ng mga anak ni Almighty Father ang kanilang mana, ibibigay ni Almighty Father ang mundo na to. New Jerusalem. Kadugtong, di ba, ng Book of Revelation. Verse 3. Wail, O Heshbon, for Ai is plundered. Heshbon means to plan or devise. For Ai is plundered. Or Ai means ruin or heap. Di ba magkapareho ng meaning ang AI tsaka ang plundered? Kasi ang AI means ruin or heap. Tapos is plundered. So, may clue na binibigay si Almighty Father. Wail, O Heshbon, wail, kayo na nagpa-plan or nagde-devise ng plot. Dahil ang lupain ay masisira. Cry, you daughters of Reba. Kayo na mga nakatira sa great city, umiyak kayo. Pag sinasabing daughters, yung mga tao na nakatira sa city or tao na nagpa-populate ng isang lugar. Example, isang town, no? Gird yourselves with sackcloth. Maglament and mourn. Lament and mourn, lament and run to and fro by the walls. For Milcom shall go into captivity with his priests and his princes together. Magtago na kayo, sabi ni Almighty Father. Kayo na gumagawa ng kasalanan, kayo na sumasamba kay Milcom, nag-human sacrifice. Sinusunog yung mga tao para i-sacrifice kay Molech or Milcom. So, ibig sabihin, meron ding taga-sacrifice na tao, meron ding priest si Molech, meron din siyang mga supporters. Kaya priests and princes together, itatapon. They will become captives. Verse 4. Why do you boast in the valleys, your flowing valley, O backsliding daughter? Bakit ka nagyayabang, O backsliding daughter? Bakit ka nagyayabang sa lupain? Ikaw na makasalanan, na kay Almighty Father ka na, pero bumalik ka sa dati mong gawin ng kasalanan. Who trusted in His treasures? Pinagtiwalaan mo ang iyong mga kayamanan sa lupa. Saying, who will come against me? Sino ang makikipaglaban sa akin? Mayaman ako. Marami akong ari-arian. Mayabang, no? Arrogant. Akala niya walang makakapanakit sa kanya. Akala niya, secured na siya.
Kung wala si Almighty Father sa buhay natin, hindi tayo secured. Kahit pa gaano kadami ang naipon mong pera, kahit gaano pa kadami ang kayamanan mo sa mundo, ikaw pa man din, kunyari, ang may-ari ng mga lupain, ng kalahati, ng earth, merong ganong tao. Marami siyang pagmamay-ari, halos kalahati ng lupain sa earth, pagmamay-ari niya. Kahit siya pa ang may titulo siya, yun lang ang pinanghahawakan niya. Pero hindi pa rin siya secured, ang mga taong mayayaman, kung wala si Almighty Father at si Jesus Christ sa buhay natin. Wala tayong may pagmamalaki. Verse 5, Behold, I'll bring fear upon you. Sabi ni Almighty Father. Gagawin kitang humble. Matatakot ka, says the Lord God of hosts. From all those who are around you, you shall be driven out, everyone headlong, and no one will gather those who wander off. Magiging vagabond ka or gypsy, wala kang magiging pag-aaring lupain. Dahil ang totoo, ang mga lupain dito sa mundo, pag-aari talaga ni Almighty Father to. Babawiin ni Almighty Father. Wala tayong pagmamayari kahit kaluluwa natin. Hindi natin pagmamayari. Katawan natin, hindi natin pagmamayari. Wala. Kaya wala tayong may pagmamalaki. But afterward, sabi ni Almighty Father, I will bring back the captive of the people of Ammon. So after some time, He will bring back the people. As like what He will do with the people of Moab. Ano ba ang gagawin ni Almighty Father sa people of Moab? Nakalagay dito sa Jeremiah chapter 48, no? Yet I'll bring back the captives of Moab in the latter days, says the Lord. Thus far is the judgment of Moab. Ano bang ibig sabihin no na ibabalik sa latter days? Or I'll bring back Moab, the captives of the people of Ammon, says the Lord. Parang ibabalik. Nasa Book of Revelation, binasa natin dati. Revelation chapter 20 verse 13. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. So pag naging captives ka, na nakalagay sa Book of Revelation, tinapong ka na sa sa sea or sa lake of fire. Pero ibabalik ka uli. Nang sa ganon, mahusgahan ka. Malaman mo yung dahilan kung bakit ka nasa impyerno. May mga tao kasi hindi nila alam bakit sila nasa impyerno. Hindi sila aware. Kahit na tinuruan sila, kahit na may alam, na may nag-share sa kanila, hindi pa rin nila maintindihan, hindi pa rin nila malaman. Dahil hanggang impyerno, sarado pa rin ang utak nila. Kaya nagtataka sila. Kaya kailangan ni Almighty Father ibalik yung mga tao at bubuksan ni Jesus Christ yung book of life at saka yung mga marami pang mga books naka-record doon yung mga ginawa natin. Di ba nabasa natin sa Book of Revelation? So dito tayo sa verse 7 of Jeremiah chapter 49. Against Edom. Kilala natin si Edom, di ba? Edom, si Esau, kapatid ni Jacob. So si Jacob, siya rin si Israel. So si Esau or si Edom, ibinenta niya yung kanyang birthright for a measly meal. Sa isang bandehado lang, isang bowl lang ng pagkain, binenta niya yung kanyang birthright. Hindi na siya ang naging panganay. Nagalit si Almighty Father doon. Dati hindi ko maintindihan bakit magagalit si Almighty Father, nagugutom yung tao.
Ibig sabihin nun, dahil lang sa pagkain, yung dignidad mo, yung integrity mo, ibebenta mo. Yun palang ibig sabihin ni Almighty Father. Hindi ko naintindihan dati. O example, no? Dahil lang sa gusto mong magkaroon ng cellphone, ibebenta mo yung katawan mo. Dahil lang sa gusto mo na sumaya ka, papatol ka sa may asawa. Dahil lang sa gusto mong kumain, gagawa ka ng masama, hindi ka magkakaroon ng, hindi ka magtitiwala kay Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father doon. It's like you are selling yourself short. Alam niyo ibig sabihin ng selling oneself short? Idiomatic expression yun. It means you're undervaluing yourself, your ability, your skills, and your worth. Ibinababa natin yung value natin. Sa kay Almighty Father, we are valuable. We are His inheritance. We are His treasure. Kaya, wag natin ibebenta natin ang sarili natin sa mababang halaga dahil binili tayo ni Jesus Christ, dugo ni Jesus Christ, and at the same time, nung ginawa tayo ni Almighty Father, i-treasure na niya tayo. Sa dalawang beses yun. Una, nung ginawa niya tayo, minahal niya tayo, inalagaan niya tayo, prinotektahan niya tayo. Tapos, sa pangalawang pagkakataon, ipinadala niya si Jesus Christ para protektahan ulit tayo, para alagaan ulit tayo, para isave tayo sa kasalanan. So, napaka-valuable natin. Mataas ang presyo natin. Itong mundo na to, binubulag tayo sa pera. Binubulag tayo sa material things. Kaya ngayon, pumapayag tayo na yung pati yung dignidad natin, ibenta natin. Dahil akala natin, malaking pera na yun. Pero hindi. Mas valuable tayo. Kahit sabihin pa ng milyon, bibiling ka milyon, bilyon, trilyon, gazillion. Pera lang yun. Ang kay Almighty Father, yung kaluluwa mo, habang buhay ka ba, mapupunta sa impyerno ka, andun ka, habang buhay yun. Walang labasan. Pero pag kay Almighty Father ka, eternal life, eternal bliss, joy, peace, and love. And so much more pa ang ibibigay ni Almighty Father sa atin. Kaya hindi tayo dapat papayag na ibenta natin yung dignidad natin dahil lang sa pera. Dahil lang para sumikat ka, sisirain mo yung sarili mo. Para lang makakuha ka ng katiting na pagmamahal, ibebenta mo yung sarili mo. Na mga bagay dito sa mundo ay temporary lang. Kay Almighty Father, permanent. It's forever. For all eternity. Yun pala yun. Kaya, galit si Almighty Father kay Edom. Hindi ko naintindihan dati. Nagpapasalamat ko kay Almighty Father na intindihan ko na. So ituloy natin, no? Nasa verse 7 pa lang tayo. Against Edom, thus says the Lord of hosts, is wisdom no more in Teman? Teman means south. South, asa ng south? Ang mundo ang south. Dahil ang north, ang heaven. Kung ang north ay ang heaven, ang south, asa ng banda ang south? Nasa ibaba ng heaven. So ano ang nasa ibaba ng heaven? Yung earth. No? Wala na bang wisdom sa earth? Has counsel perished from the prudent? Hindi na ba marunong mag-desisyon ng tama ang mga tao? Has their wisdom vanished? Nawala na ba ang kanilang pagde-decide ng tama? Unreliable na ba sila? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Hindi naintindihan dati ni Eva yon. Si Eva na naman ang kasal, babae na naman.
Hindi niya naintindihan yun. Ano na lang siya, bira na lang ng bira, tira lang ng tira, no? Yung kung ano lang ang madesisyonan, gawin ko na to. Ewan ko ba yung mga babae, aggressive, masyadong go-getter, no? Matatapang yung mga babae. Kaya inalala yung Almighty Father, dinesisyon na ni Almighty Father na magpapasakop ang mga babae sa mga lalaki. Like sa family, di ba, ang nangunguna ay yung father, tapos pag mag-aasawa ka, ang mangunguna ay yung lalaki. Dahil nga, yung babae, pag nagdesisyon, mabilisan, tapos mali naman, no? Hindi muna nag-iisip, relax muna, ganon. Dapat relax muna, hingi ng guidance kay Almighty Father. Ipagpe-pray muna. Bago ka, sumigi ng gagawin. Masyadong go-getter ang mga babae. Verse 8, flee, turn back, dwell in the depths, O inhabitants of Dedan. Dedan means breast or nipple. So, parang dede, no? Kasi nga, O inhabitants of Dedan. So, mga tao. Mga nakatira sa earth. Mga mammals. Pero may mga mammals na animals, di ba? Pero ito, inhabitants of Dedan, mga tao ang pinatutungkulan ni Almighty Father dito. Flee, turn back, dwell in the depths, O inhabitants of Dedan, for I'll bring the calamity of Esau upon you, or upon him, that the time that I will punish him. Magtago ka na, sabi ni Almighty Father, kayo na mga tao, dahil ibababa ko yung parusa kay Esau. Ano yung, bakit si Esau paparusahan? He prostituted himself. Binenta niya yung sarili niya ng mababa. Nagsinungaling siya para lang mabigyan siya ng konting pera. False witness siya para lang mabigyan siya ng pera or suhol or corrupt. Okay? Corruption. Kaya papanish ni Almighty Father or paparusahan ni Almighty Father. Verse 9, if grape gatherers came to you, would they not leave some gleaning grapes? If thieves by night, would they not destroy until they have enough? Anong ibig sabihin nito? Sino yung grape gatherers? Dito sa Leviticus chapter 19 verse 9 to 10, may law na ibinigay si Almighty Father. Basahin natin, when you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Do not go over your vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the foreigner. I am the Lord your God. Yun ang utos ni Almighty Father. So legal to, legitimate, yung mga grape gatherers. Ang mga grape gatherers, nag-giglean sila o nag-aani ng mga grapes. Pero, nagtitira sila ng mga ilan-ilan, yun ang utos ni Almighty Father, para sa mga mahihirap. No, iiwan para sa mga mahihirap na may makupulot pa sila. At para rin sa mga foreigners, para may makain pa rin. Pero kung thief ka, if thieves by night, kung ikaw ay isang magnanakaw, would they not destroy until they have enough? Ang mga magnanakaw naman, sisirain naman nila hanggang sa until they have enough. Ganon ang magnanakaw. Hanggang sa meron pa sila, hanggang enough na. Yun, ganun ang magnanakaw. Yun ang pagkakaiba ng grape gatherers sa thieves by night. Sa verse 9 ng Jeremiah chapter 49. Verse 10, but I have made Esau bare. I have uncovered his secret places, and he shall not be able to hide himself. Hindi makakapagtago. His descendants are plundered, his brethren and his neighbors, and he is no more. Tatanggalin lahat ni Almighty Father sa isang tao na ugaling Esau.
no? Or ugaling Edom. Ano nga yung ugaling Edom? Ibinenta mo yung iyong dignidad, integridad. Hindi ka naging honest, isa kang corrupt. Ano ang mangyayari sa'yo? Ilalabas ni Almighty Father ang iyong sikreto, wala kang mapagtataguan, pati na ang mga anak mo, pati na yung mga kapatid mo at kapitbahay mo, hanggang ikaw ay maubusan. Lahat tatanggalin sa iyo ni Almighty Father dahil hindi ka honest, na kontento ka na maliit lang ang value mo. Verse 11, leave your fatherless children. I will preserve them alive, and let your widows trust in me. Sabi ni Almighty Father. Sa mga under pa rin to kay Esau, no? Iwanin mo yung mga anak, dahil ako ang bubuhay sa kanila. So, ang mga taong abandoned, yung mga fatherless, yung mga widows, mga nag-iisa sa buhay, aalagaan ni Almighty Father yon. Hindi nila kailangang i-corrupt ang sarili nila. Dahil si Almighty Father ang bubuhay sa kanila. Nakalagay dito. Hindi nila kailangan makipag-partake sa kasamaan or selling themselves short, no? Hindi na kailangan i-prostitute ang kanilang sarili. Pag sinasabing prostitute or harlotry, hindi lang ito yung binibenta mo, yung katawan mo para for copulation or sexual fervors, no? Ito din yung tukol sa pera, yung kapalit nga ng pagsisinungaling mo, kapalit ng mga kasamaan na gagawin mo, babayaran ka. Yun. Verse 12, for thus says the Lord, behold, those whose judgment was not to drink of the cup, have assuredly drunk. And are you the one who will altogether go unpunished? You shall not go unpunished, but you shall surely drink of it. Ano yung cup na yon na i-drink mo? Behold, those whose judgment was not to drink of the cup, have assuredly drunk. Ininom mo na. Ano yung cup na yon? Di ba si Jesus Christ meron siyang cup na ininom? Na ibig sabihin nun, yung pain and sufferings, tatanggapin mo. Ganun ang ginawa ni Jesus Christ. Drink niya yung cup, hindi yun literal na ininom niya yung drink ng cup, na kundi tatanggapin mo yung ibinigay sa iyo ni Almighty Father na pain and trials and tribulations. Dahil sa corrupted ka, madumi ka, nagkasala ka. Ngayon, si Jesus Christ, drink niya yung cup kahit hindi siya nagkasala because kailangan niya i-drink yun para naman sa ikakasave ng mga kaluluwa ng mga tao. Pero dito, dapat i-drink ng isang wicked person or corrupted person ang cup or yung punishment ni Almighty Father para matuto siya. Naiintindihan niyo? Hindi nakakaintindi ba sa akin? Sino nanonood nanay ko? Hindi naman naiintindihan ng nanay ko. Verse 13, for I have sworn by myself, says the Lord, that Bozrah shall become a desolation, a reproach, a waste, and a curse, and all its cities shall be perpetual wastes. Ano ba yung Bozrah? Bozrah is a sheepfold or enclosure, or lugar na nakasara. Hindi makakaalis sa isang lugar. For I have sworn to myself that Bozrah shall become a desolation, a reproach, a waste, a curse, and all its cities shall be a perpetual wastes.
Kung alam niyo no, kung paano ginawa ni Almighty Father ang earth, nasa book of Genesis, di ba? Binabanggit doon, may firmament. So, ibig sabihin, may enclosure. Binabanggit niya ang word na Bozrah. Bozrah means sheepfold or enclosure. So, itong mundo na to, it will become a desolation. Magiging wasteland. Magiging curse. Pati na rin ang mga cities. A perpetual waste. Sabi ni Almighty Father. Verse 14, I have heard a message from the Lord. Sabi ni Jeremiah. And an ambassador has been sent to the nations. An ambassador. Ibig sabihin, isa lang ang pinadala. An ambassador has been sent to the nations. Gather together, come against her, and rise up to battle. Gather together. Magsama-sama. Come against her. Sino yung her? Ang earth. And rise up to battle. Ang ipapadala nasa book of Revelation, di ba? Si Jesus Christ, pinadala na siya. Siya yung ambassador. Kasi, and an ambassador. So, ibig sabihin, isa lang. Si Jesus Christ yun, yung ambassador. Siya yung magagather ng mga tao. Siya ang magka-come against the people of the earth who are wicked and rise up to battle na nasa book of Revelation. Verse 15, sorry. For indeed I will make you small among nations, despised among men. The people will be a joke, a mockery among the people dahil sa kanilang wickedness. O ano, yung mga taong may ipinagyayabang, no? Nagyayabang, kahit na may ipagyabang sila na pera or kayamanan or kagandaan or kasikatan, mawawala yan. They will be despised among men. Nakakahiya. Ikakahiya siya. Verse 16, your fierceness has deceived you. Yung katapangan mo, niloloko ka ng iyong katapangan. The pride of your heart, O you who dwell in the clefts of the rock, who hold the height of the hill, though you make your nest as high as the eagle, I will bring you down from there, says the Lord. So ito, yung mga high and mighty feeling people. Yung mga feeling nila, pagmamayari na nila ang mundo, pagmamayari nila ang mga tao. Sila na mga nakatira sa pedestal, na sa rurok ng tagumpay. Ang gagawin ni Almighty Father, I will bring you down from there. Ibababa kita, ibabagsak kita. Kahit na yung nest mo, yung bahay mo na sa pinakatuktok na tuktok na parang bahay sa eagle, ibababa kita. Sabi ni Almighty Father, you will be humiliated and shamed. Verse 17, Edom also shall be an astonishment. Everyone who goes by it will be astonished and will hiss at all its plagues. Plagues, calamities, tragedies, pestilence will be felt all over the land, and the people will be surprised dahil ugaling Edom, ibinenta ang dignidad para lang sumaya, nakipag-chismis ng masama. Hindi lang to kapalit ay pera, kundi ipinagpalit mo yung dignidad mo sa chismis para sumikat ka. Chismis natin to. Yan, ha? Siraan natin to para sumikat tayo. Yon, ganon. Lahat ng mga wickedness. Or kailangan sirain natin tong magrebelde tayo. Ha? Kailangan magrebelde tayo. Tayo dapat ang mamuno. O, yun, selling yourself short. Bakit kailangan ikaw ang mamuno? Or, kung may election man, babayaran mo ngayon yung mga tao para sa election. Yung mga tao naman papayag sa bayad, selling yourself short. Tapos yung nagbayad naman, magkakasala ka kay Almighty Father para lang magkaroon ka ng pwesto sa government, selling yourself short. Dahil ano ba ang pwesto mo sa government? Dahil yayaman ka. Usually ganun, ano?
Pag ikaw ay may pwesto sa government, kasali ka na sa mga businessman. Meron kang doon kahit wala kang capital, ang capital mo doon yung pangalan mo, yung pwesto mo, yung pagka-mayor mo, pagka-vice mayor mo, yun ang capital mo. Para lang yumaman ka, tatakutin mo yung mga businessman. Hindi niya tinatakot. Anong ginagawa niya? Siyempre, para umusad ang kanilang mga papeles, mabilis ang processing ng kanilang mga proyekto, may bayad, nagbabayad ang mga businessman. Ang kapalit, para kang si Edom, para kang si Esau. Dahil lang sa maliit na pera, papayag ka. Kaya nakikita nyo yung society, yung mundo, dugtong-dugtong ang kasalanan. Verse 18, as in the overthrow of Sodom and Gomorrah and their neighbors, says the Lord, no one shall remain there, nor shall a son of man dwell in it. So dahil sa mga calamities and plagues na mararanasan ng mundo, kahit sa mga kapitbahay, malapit sa Sodom and Gomorrah. Ang mundo ay Sodom and Gomorrah, no? Ngayon, Sodom and Gomorrah ang mundo. Babylon na Sodom and Gomorrah. Yung pagkaka-describe dito sa Bible ng mga lugar na makasalanan, ngayon, andito na sa mundo. Although, iba ang pangalan, pero ugaling Sodom and Gomorrah, ugaling Babylon, ugaling Esau. Lahat ng kasamaan nandito na sa mundo. Halo-halo na. Kaya tatanggalin ni Almighty Father ang mga tao dito ng mga wicked. So magtataka kayo, saan mapupunta kung parang laging desolation, laging barren land, laging, di ba binanggit ni Almighty Father, magiging rare ang tao as gold of Ophir. Magiging mahirap hanapin ang tao. Yung tao dito sa mundo. Dahil nasa napunta ang mga tao? Nasa impyerno. Kasama ng mga demonyo. Yung mga demonyo naman, inaasar ang mga tao. Sabi, akala nyo, kakampi nyo kami. Na ganun. Hindi nyo kami kakampi. Loloko lang namin kayo. Niwala naman kayo. Kasi nga, madaling lokohin ang tao pag pinakitaan mo ng pera. Pag pinakitaan mo ng kayamanan, madaling maloko ang tao. Kaya nga si Jesus Christ, nandito siya sa mundo, hindi siya nagpakilala na siya ang King. Hindi siya nagpakilala. At kahit magpakilala man siya, hindi siya paniniwalaan. Bakit? Walang nakikita sa kanyang pera, kayamanan, ginto sa katawan. Dahil ang mga tao mahilig sa material things, nakafocus lang sa material things, sa mga earthly possessions. Napakababaw ng mga tao. Ganun ang tingin ng Almighty Father sa mga tao. Mababaw. Parang Esau. Napakababaw. Kaya nga, paparusahan ni Almighty Father. The people will be a mockery. Verse 19. Behold, he shall come up like a lion from the thicket, or from the floodplain of the Jordan, against the dwelling place of the strong. But I will suddenly make him run away from her,
And who is chosen, and who is a chosen man that I may appoint over her? And for who is like me, who will arraign me? And who is that shepherd who will withstand me? So pinatitungkulan si Jesus Christ. For who is like me, sabi ni Almighty Father, si Jesus, who will arraign me? And who is that shepherd who will withstand me? And who is a chosen man that I may appoint over her? Si Jesus Christ, ang mai-appoint ni Almighty Father over her. Sino yung her na yon? Ang mundo. Nakalagay ito, no? Behold, he shall come up like a lion from the floodplain of the Jordan. Sa verse 19, ano? Para siyang lion. Sino yung lion of the tribe of Judah? Si Jesus Christ. Against the dwelling place of the strong. But I will suddenly make him run away from her. Diba? Si Jesus Christ, 3 years lang ang kanyang ministry and then umalis na siya. Mabilis lang kanyang ministry, 3 years lang. Pero ang dami ni Jesus Christ na nagawa ng miracles at siya mga katuruan. And he is the chosen man that I may appoint over her. Si Jesus yun. For who is like me? Si Jesus. Who will arraign me? Who is that shepherd? Si Jesus. Who will withstand me? Therefore, hear the counsel of the Lord that he has taken against Edom, and his purposes that he has proposed against the inhabitants of Teman. And Teman means the south, against the inhabitants of the earth. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely he shall make their dwelling places desolate with them. Binanggit na naman ang desolation. Magiging desolate na naman ang mundo. Inuulit-ulit ni Almighty Father, although iniiba niya ang pangalan, Moab, dito sa Jeremiah, Moab, Ammon, and then Esau or Edom, no? Pero same message. The land will become desolate because of the sins of the people. Verse 21, the earth shakes at the noise of their fall, and the cry, its noise is heard at the Red Sea, so the land will tremble as the wicked people fall down into the pit, and their cries will be heard. Pag sa impyerno, walang tigil ang sigawan ng mga tao doon, walang tigil ang iyakan. Dinidescribe ng mga nakapunta na sa impyerno, yung magkakaroon ng near-death experience, dinidescribe nila eh. Pare-pareho yung description nila sa pagkakadescribe nila sa mga yung nakapunta sa sa hell, sa kanilang near-death experience. Nakakatakot naman yung mga experience nila. Buti nakabalik na sila, binigyan sila ng ulit na chance ni Almighty Father, ni Jesus Christ na bumalik sa lupa to tell the people of what hell looks like. Inalaw ni Almighty Father, inalaw ni Jesus, para makita ng mga tao, sabihin sa mga tao kung anong itsura ng impyerno. Bakit? Ngayon lang natin nalalaman? Bakit ngayon lang sa tingin ninyo? Sa pagbabalik ni Jesus Christ, hindi natin alam yung date or yung time, but we must be prepared. We must always be ready. Verse 22, behold, he shall come up and fly like the eagle, and spread his wings over Bozrah. The heart of the mighty men of Edom in that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. So, kailan ito mangyayari? He shall come up and fly like the eagle. Kailan mangyayari ito? And spread his wings over Bozrah.
Ibig sabihin ng spread his wings over Bozrah, over the south, si dominion, i-dominate ni Jesus Christ lahat ng lugar sa mundo. Kasi Bozrah is south, yung land, i-dominate lahat ni Jesus Christ. He shall come up and fly like the eagle. So, sky, pati yung sea and land, sakop ni Jesus Christ para sa mga tao, makita ng mga tao ang power ni Almighty Father. The heart of the mighty men of Edom in that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. Na binanggit din sa Moab to, no? Kabado ang mga tao, mahihirapan ang mga tao. Dahil sa punishment of the Almighty Father. Sa Jeremiah chapter 48 verse 41, Kirioth is taken and the strongholds are surprised. The mighty men's hearts in Moab on that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. So dito sa Edom, ganun din. In the heart of the mighty men of Edom in that day shall be like the heart of a woman in birth pangs. So, ibig sabihin, iniiba-iba lang ni Almighty Father yung name, yung place. Pero same pa rin. Ha? Bakit inuulit-ulit ng Almighty Father? Para maintindihan ng tao na ito ay pangkalahatan, buong mundo. Hindi lang nakafocus sa Moab, hindi lang nakafocus sa Edom. Kaya iba-ibang mga lugar ang binabanggit ni Almighty Father. Dahil nung time na to, nung si Jeremiah ay prophet, ito yung mga available na mga names ng mga lugar. Dito tayo sa verse 23. Against Damascus. Damascus means the beginning of salvation. So ito naman ang pinatutungkalan dito. Yung mga tao na humingi na ng tawad kay Almighty Father, but then, anong ginawa nila? Basahin natin, ano? Hamath and Arpad are shamed. Hamath means citadel or wall. And Arpad means the light of redemption. Yung mga taong alam na nila yung kung paano ma-save, alam na nila na si Almighty Father, si Jesus Christ, ang magsisave sa atin. Pero anong ginawa nila? Are shamed for they have heard bad news. They are faint-hearted. Mahina sila, cowards. Kahit na nagtitiwala sila kay Almighty Father, but then mas nilukuban sila ng takot. Mahina ang loob. Hindi ipinaglaban si Almighty Father, hindi ipinaglaban si Jesus Christ. They are faint-hearted, for they have heard bad news. Nakarinig lang ng mga pangit na balita. Nawala na ng tiwala kay Almighty Father. There is trouble on the sea. Naging anxious sila. It cannot be quiet. Verse 24, Damascus has grown feeble. Ano ba ibig sabihin ng feeble? Mahina. She turns to flee. Tumakbo na siya. And fear has seized her. Naunahan siya ng takot. Anguish and sorrows have taken her like a woman in labor. So, hindi ito babae, kundi ito pa rin ay mga grupo ng tao naman na pinatutungkulan na alam na nila yung kung paano ang light of redemption. Aware na sila. But then, they are cowards. So, ito yung mga, sa ngayon, may mga Christian na hindi nila pa rin maiwan-iwan ang mundo. Why is the city of praise not deserted? The city of my joy. Anong city ito? Judah to, no? Kaya tinatawag ng city of joy because of David. Dahil si David yung naging king na natuwa si Almighty Father.
Pero kahit na nagkasala si David, no, humingi siya ng tawad kay Almighty Father. Inaamin niya yung kanyang kasalanan, inako niya, and nung pinarusahan siya, tinanggap niya yung kaparusahan. Nagpakumbaba siya kay Almighty Father. Kaya, City of Joy ang tawag sa Judah or sa Jerusalem. Therefore her young men shall fall in her streets, and all the men of war shall be cut off in that day, says the Lord of hosts. I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall consume the palaces of Ben-Hadad, the son of thunder. Ben-Hadad means son of thunder. Na dahil sa iyong dahil coward ka, mako-consume ang lugar mo. Susunugin. Mawawalan din. So, barren place na naman. Dahil sa ikaw ay weak, ikaw ay feeble. Na kahit kilala mo na si Almighty Father, alam mo na yung kanyang pamamaraan, pero hindi ka nagtiwala. And so, anong mangyayari sa'yo? Magiging barren land at ikaw itatapon din sa impyerno. Daduwag ka. Verse 28. Against Kedar and against the kingdoms of Hazor. Kedar means dark one. And against the kingdom of Hazor, Hazor means village or enclosure. Against Kedar and against the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon shall strike. Thus says the Lord, arise, go up to Kedar, and devastate the men of the east. Tumayong ka, arise, go up to Kedar. Pumunta ka sa isang land na hindi kilala. Dark one, no? Hindi kilala or unknown place. And devastate the men of the east. Sino ba yung men of the east? Those who are people who practice sorcery. Their tents and their flocks they shall take away. They shall take for themselves their curtains, and all their vessels and their camels, and they shall cry out to them, fear is on every side. Pati mga livelihood mawawala ng mga tao. Kasi pag sinasabing marami kang mga vessels and camels, ibig sabihin mayaman ka na lugar. So yung livelihood mo tatanggalin din. Dahil you practice sorcery. Baka sabihin, ay hindi naman ako mangkukulam. Pero yung ways ng mga mangkukulam ginagawa mo, pinag-eksperimentohan mo ba ang mga tao? May mga gamot kang ginagawa, tapos eksperimentohan ng mga tao. Merong nakwento ko na yata sa inyo dati, may isang ospital. Maganda yung kanilang kwarto para sa mga bata, pediatric department bang tawag doon. Kasi nakausap ko yung nurse doon, pediatric department. Pero public hospital siya. Pero nagtataka siya, napakaganda na ng kanilang pediatric department. Yung mga bata ron, pare-pareho ng sakit. Pero, ang mga gamot na binibigay, iba-iba. Nagtataka siya, bakit iba ang gamot na binibigay dito sa isang batang ito? Dito naman sa isang batang ito, iba naman ang gamot na ibinibigay. Pero, pareho naman sila ng sakit. Bakit ganon? Kasi sinabi ko sa kanya, na pinag-eksperimento ba yung mga bata? Kasi nurse siya nga, na nagtatrabaho, head nurse ng pediatric department. No? Kaya, habang tinanong ko siya, nag-isip siya ngayon. Sabi, nakikita yung nakwenta kay Makma.
Alam mo, oo nga no, kasi yung pediatric department namin, ang ganda-ganda, talagang maganda yung mga kwarto, magaganda yung mga gamit ng mga sa department na yon para sa mga bata. Ibig sabihin, nagdo-donate yung isang pharmaceutical company sa hospital na yon, pagagandahin yung department na pediatric department. Tapos ang gagawin nila, para naman sa ang kapalit, just like ESO, may kapalit. Ano ang kapalit? Yung mga pasyente na mga bata, iba-iba ang gamot na ibibigay. So, it's like you're experimenting the sickness of the people, of the kids. Ganun ba yon? Eksperimento ba sila? Ginawang ginipig ang mga bata. Iba-iba ang gamot na binibigay. Kahit pare-pareho ng sakit. So, anong tawag doon? Nag-experiment. So, it's like sorcery. So, hindi lang yung sorcery, ay yung may hawak kang wand na parang si, yung movie. Kundi, pinag-experimento may mga bata. Na binibigyan mo iba-ibang mga gamot or mga tao pinag-experimentohan mo. Binibigyan mo ng iba-ibang gamot. That's sorcery. Tao yun. Bakit ginagawa mong eksperimento? Importante kay Almighty Father ang mga tao. Ba't pinag-experimentohan mo? Kaya galit si Almighty Father. Anong mangyayari? Their tents and their flocks, they shall take away. They shall take for themselves their curtains, all their vessels and their camels, and they shall cry out to them, fear on every side, flee, get far away, dwell in the depths, O inhabitants of the Hazor, says the Lord. For Nebuchadnezzar, king of Babylon, has taken counsel against you and has conceived a plan against you. So, the Lord purposed it to happen. No? Yung si Nebuchadnezzar has taken a counsel against you and has conceived a plan against you. He purposed it to happen. Dahil sa wickedness of the people. Hinayaan niya. Verse 31, Arise, go up to the wealthy nation that dwells securely, says the Lord, which has neither gates nor bars, dwelling alone. Ano ibig sabihin itong verse 31? Arise. No? Tumakbo ka na. Una muna sa verse 30. Tumakbo ka na. Magtago ka na. Ha? May plano sa iyong masama. Against you. Conceive a plan. Against you. Mga nakatira sa Hazor. Ano nga ang ibig sabihin ng Hazor? South, no? South by Hazor. Kingdoms of Hazor. Kingdoms of villages or enclosed place. Pag sinasabing kingdoms, madami. Madaming enclosed place, madaming village. Okay? So, hindi lang isang lugar to. Sabi ni Almighty Father, magtago ka na. Merong masamang mangyayari, may plan against you. Kaya, verse 31, Arise, go up to the wealthy nation that dwells securely, says the Lord, which has neither gates nor bars, dwelling alone. Ano yung wealthy nation that dwells securely? Gusto niyo ba magpunta ng wealthy nation that dwells securely? Ako rin, gusto ko rin dito sa wealthy nation na to. Anong wealthy nation na to? Pag sinasabing wealthy nation ni Almighty Father, ang wealthy nation is heaven. Humingi ka na ng kapatawaran. Sabi ni Almighty Father sa mga kasalanan mo. Para mapunta ka sa wealthy nation na dwells securely. Secure ka sa wealthy nation na to. Heaven. Which has neither gates nor bars. Walang gates, walang bars. Pero secure siya. Pero wealthy nation siya. Anong nakalagay sa Revelation chapter 21 verse 25? Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there, and they shall bring the glory and honor of the nations into it, but there shall by no means enter it anything that defiles
or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. So ito, yung gate, hindi man siya shut, hindi maisasara. Kaya nga binanggit walang gate na, kasi usually pag gate, di ba sasabi may nakasara yung gate. Kaya sabing neither gates kasi walang gate. Okay? Hindi isasara. Wealthy nation, it's heaven. It's the place of the Almighty Father. It's secured tayo doon sa kanyang place. So, magmadali humingi ng kapatawaran kay Almighty Father para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Verse 32, their camels shall be for booty, and the multitude of their cattle for plunder. I will scatter to all winds those in the farthest corners, and I will bring their calamity from all its sides. Nakalagay din to sa Jeremiah chapter 9 verse 26, sa Jeremiah chapter 25 verse 23. Magpapadala si Almighty Father ng calamity bawat sulok ng mundo. Walang katakas-takas ang mga tao. Kaya ang gagawin dapat ng mga tao, magtago sa wealthy nation. Humingi na ng tawad kay Almighty Father. Let's return to our Father. Verse 33, Hazor shall be a dwelling for jackals, a desolation forever. No one shall reside there, nor son of man dwell in it. Walang anak na anak ng tao ang makakatira doon. Magiging desolate. So nasaan na naman napunta ang mga tao? Bakit naging desolate? Nasa impyerno, yung mga hindi magsisik ng help from the Almighty Father. Yung hindi babalik yung Almighty Father. They will be thrown into the pit. Verse 34. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against Elam in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, saying, Thus says the Lord of hosts, Behold, I'll break the bow of Elam, the foremost of their might. Anong ibig sabihin ng Elam? Elam means highlands. Dumating ang salita ni Almighty Father kay Jeremiah against sa mga tao na nakatira sa highlands or sa mga tao na matataas ang ere, mayayabang, in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, saying, thus, ito yung time kung kailan, binanggit lang yung king Zedekiah, kasi, kaya binanggit yun, ito yung time kung kailan dumating yung message ni Almighty Father against sa Elam or sa mga tao na nakatira sa highlands or sa mga tao na feeling high and mighty. Thus says the Lord of hosts, Behold, I'll break the power or bow of Elam. Di ba karamihan ng mga mayayaman gusto nila nakatira sila sa penthouse, yan. Or kung mayaman ka, gusto mo yung bahay mo nasa mataas na lugar. Di ba? Usually ganon. Pero di ko sasabing masama ang mga tao na nakatira sa penthouse or sa mga tataas na lugar, no? Pero yung ugali mismo na mapang mata or mapang mataas. Verse 36, Against Elam I'll bring the four winds, and from the four quarters of heaven, and scatter them toward all those winds. There shall be no nations where the outcasts of Elam will not go. Kakalat ang mga tao. Yung kanilang mga plano, mawawala. Nagsama-sama sila na mataas ang ere nila. Yung plano nila, madidisintegrate. Another meaning of Elam kasi is hidden. Mga tago na mga plano. At ang another name is eternity. So Elam means eternity, hidden highlands. Okay? So mataas ang ere, may tago na plano, na long-term na tagong plano na mataas ang pangarap. Naintindihan ninyo?
At yung mga tao na to, ikakalat ni Almighty Father. Parang sa Tower of Babel. Nagplano na magkasama-sama, pero yung plano nila hidden. Kaya hidden, may hidden agenda sila. Tapos highlands, puro mga matataas ang pwesto or matataas ang posisyon sa lipunan. At ang plano nila ay for long-term planning. Pero sisirain ni Almighty Father ang plano nila. Sisirain ni Almighty Father ang kanilang arrogance. Ikakalat sila. Verse 37. Para hindi sila makapagyabang, ikakalat sila ni Almighty Father. For I will cause Elam to be dismayed before their enemies and before those who seek their life. I'll bring disaster upon them, my fierce anger, says the Lord. And I will send the sword upon them or after them until I have consumed them. Ano yung consume them? Ano ibig sabihin ng consume them? Yung galit ko, ibubuhos ko sa kanila. Sabi ni Almighty Father, I'll send the sword. Papatayin ko sila. Hanggang sa makonsume ko sila. Basahin natin dito sa Revelation chapter 19. And I saw the beasts, the kings of the earth, and their armies gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire, burning with brimstone. And the rest were killed with a sword, which proceeded from the mouth of him who sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Intindihan ninyo? Verse 38, I will set my throne in Elam. Dahil yung mga tao sa Elam, or yung Elam, mayroon silang hidden plan, mayroon silang nasa highland sila. Ang plano na is long term. Ang gagawin ni Almighty Father, tatanggalin sila ni Almighty Father. Dudurugin sila. Itatapon sila. The Lord God will consume them. Ipapadala ang sword, yung word of the Lord, yung pagdagbigkas si Almighty Father. At magbibigay si Jesus Christ ng judgment. O wala, nasa impyerno sila. Ang gagawin niya ng Almighty Father, yung throne niya isa-set niya on high. Ano yung throne na yun? New Jerusalem. And I will destroy from there the king and the princess, says the Lord. Yung mga support sa Elam na mga king and princess, mga lalaki na madami, no? Kaya ang king, ibig sabihin nito, mga nasa matataas na pwesto, mga supporters, at saka mga moneyed people, maraming mga pera, no? Sisirain ni Almighty Father, yung mga nagsusupport sa mga, may mga hidden agenda, mga masasamang mga tao, na mayayabang. Kasali silang itatapon sa lake of fire. At i-establish ni Almighty Father ang kanyang kingdom, ang kingdom ni Jesus Christ, ang New Jerusalem. Verse 39, but it shall come to pass in the latter days, I'll bring back the captives of Elam, says the Lord. Yun na naman, di ba? Yung Moab, ibibring niya yung captives in the latter days. Yung Ammon, ibibring niya yung captives in the latter days. So, ulitin natin basahin, Revelation chapter 20, verse 11. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. Yung books na to, nandito nakalagay, nakalista yung mga ginawa natin. Nakakahiya, no? Pag binuksan yung libro, andun yung mga kasalanan natin. Yung mga bagay na ginawa natin. And another book was opened, which is the book of life.
Dapat nandito ang name natin nasa Book of Life. Pag wala sa Book of Life ang name mo, nasa impyerno ka. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Kaya nga na merong books na ino-open, sine-check, ano ba, karapat-dapat ka ba? Bakit ka napunta ng impyerno? Ito kasi ang ginawa mo, i-explain ni Almighty Father. Hindi ka lang nalinis ng dugo ni Jesus Christ. Kahit madami kang kasalanan, hindi ka nalinis, hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, hindi ka remorseful, hindi ka nagpakumbaba. Ngayon, ikaw naman, ang dami mong kasalanan, ilang libro to. Pero at the end, humingi ka ng kapatawaran, nagpakumbaba ka, nagtiwala ka kay Almighty Father, nagtiwala ka kay Jesus Christ, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible, naging faithful ka kay Almighty Father kahit ilang books pa na kasamaan ang nagawa mo, matatanggal na at mapakapasok ka sa heaven dahil isa pang book ang bubuksan, andito ang name mo, nasa Book of Life. Ngayon, ikaw, konti lang masama ginawa mo, no? Nandito, ang konti lang kasama na ginawa mo. Pero hindi ka nagsisi. Hindi ka lumapit kay Jesus. Sumamba ka sa ibang mga Diyos. Sinamba mo yung sarili mo. Pero wala ka namang napatay na tao. Pero hindi ka lumapit kay Jesus. Hindi ka masisave. Wala ka sa Book of Life. Kahit ganyan lang ang kasalanan mo, andun ka sa impyerno. Bakit? Kung sino man ang hindi maniniwala kay Jesus Christ, condemned na siya. Nabasa natin sa sa Book of John chapter 3. Pero kahit gaano pa kadami ang kasalanan mo, limpak-limpak na libro man ang meron sa si Almighty Father, pero nakalagay sa bandang huli, may note doon, humingi ng tawad. At nakalagay yung name sa Book of Life. Sinulat ni Jesus Christ. Tanggal lahat ng kasalanan because of the blood of Jesus Christ. Tuloy natin na, basahin natin, ano? And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, the dead, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone who was not found, or anyone not found written in the book of life, was cast into the lake of fire. Kaya importante, yung name natin nasa Book of Life. Paano mapapunta sa Book of Life? Sino nagsusulat? Si Jesus Christ. So we have to have faith in Jesus Christ. We must acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior and King, our Redeemer, our friend. He can forgive sins just like the Almighty Father. Kung hindi mo i-acknowledge si Jesus Christ, bali wala ang pinaghirapan mo. Yun ang utos ni Almighty Father. Kung sino ang maniniwala sa anak ko, yun, no? Sinabi ni Almighty Father? Binabanggit ni Almighty Father sa Old Testament, magpapadala siya, branch of righteousness, man with inkhorn. Binabanggit ni Almighty Father, hindi naniniwala ang mga tao. Even the Jews, hindi sila masisave kung hindi sila maniniwala kay Jesus Christ. There are even Jews who are who hate Jesus Christ. Napanood ko. They hate Jesus Christ. Walang rason para i-hate nila si Jesus Christ, but they hate Jesus Christ. Nakalagay nga, di ba sabi ni Jesus Christ, they hate me for no reason. Alam ni Jesus Christ. Mahalin natin yung tatay natin. Mahalin natin si Jesus Christ. Sila ang ating makakasama for all eternity. Magpasakop tayo. We must return to our Father through Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, alam niya ang path to the Almighty Father. Tayo hindi natin alam ang path to the Almighty Father. And so we will follow Jesus' path.
Mahal tayo ni Almighty Father. At mahal din tayo ni Jesus Christ. Binigay niya ang buhay niya para sa atin. Sinunod niya si Almighty Father. Very humble to Jesus Christ. Kaya ang ginawa ni Almighty Father, itinaas si Jesus Christ, His name above every other name. Above all name, Jesus Christ. Dahil napagtagumpayan niya ang mundo. Successful si Jesus Christ. Kaya masayang-masaya si Almighty Father. And now we have hope in a future because of Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpe-pray. And read the Bible to know Jesus Christ and our Father. Para malaman natin kung ano ang ayaw nila at ano ang gusto nila. Para mapalapit tayo sa tatay natin. Ask the guidance of the Holy Spirit. On our own, when we read the Bible, we cannot do it. We cannot understand the Bible on our own if we do not have the wisdom and knowledge of our Father. And so we must ask our Father in Jesus Christ to send us the Holy Spirit so that we may understand His words. Thank you, and God loves us all so much.